Ang ating topic is moving into a new season. Alam niyo, nakapaloob dyan sa ating topic na yan. Tingnan muna natin. No, ito ang ating topic ngayon, yung pangalawa, season of power and prosperity. Power! Let's shout, power! Woo! Grabe. Pag sinabing kapangyarihan, kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa huling panahon na ito, power to power ang labanan. Double time na ang diablo, pasama na ng pasama ang mundo. At dinadaya na ang tao sa buong mundo, kapag wala ka sa Lord, mahirap. At maski na kay Lord ka, pagka hindi ka nagnanasa ng mga bagay na panlangit o spiritual, madadaya ka ng diablo. Tama? Tama? Bakit power to power? No, yung pamumuhay spiritual kasi, yung lang mga anak ng Diyos ang nagbibigay ng halaga. Kung tayo'y tunay, okay? Remember that, tunay na born again, na nasay mo yung mga bagay na panlangit. Mga bagay na spiritual. Kapatid, alam nyo, ang lakas na attraction ng na social media. Ano ba pinopost natin? Gusto ba natin laging nakikipag-chat sa kaibigan, pero hindi natin nasishare ng Word of God? Yun ang nakakalungkod. Kasi patungo sila sa kapahamakan. Tama ba? Ang Biblia po, tapos na po yan. Nagaganap na lang yan. Kaya kailangan alamin natin ang sinasabi. Tingnan niyo po si Pablo, nung na-convert siya. Tinawag siya ng Lord. Nangaral siya. Dinadala siya ng Panginoon sa iba't ibang lugar. Maging sa Jerusalem, may pinigilan nga siya ng mga kapatiran. Bakit? Kasi sinabi ang mangyayari sa kanya eh. No? Merong isang propeta, si Propeta Agabus, kinuha nga yung sinturon niya at sinabi, no, tinali yung kamay niya, yung paa niya. At sabi ganito, mangyayari sa iyo pagdating mo sa Jerusalem. Pero hindi nagpapigil po ang lingkod ng Panginoon. Hindi siya natakot. Salamat sa mga kapatid, hindi napigilan ng ulan. Hindi kayang pigilan ng ano mga sitwasyon sa buhay mo, kapatid, mananagumpay ka. Tama, di ba? Binigyan tayo ng word ng Lord nung nakaraan, nung nag-preach ako. Sabi niya, no, yung sudden significant changes will happen. No? Kaya yung sitwasyon mo, kapatid, hindi ka laging ganyan. Kung dumadaan ka man sa pagsubok, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Maniwala ka. Naniniwala ka ba? Amen. Dapat maniwala ka. Alam niyo po, si Pablo, nakita ko, binasa ko, no? Hallelujah. Sabi sa Acts 22 muna, 14 o 13, pinatawag niya ngayon, kasi alis na nga siya, pinatawag niya yung mga elders sa Ephesus, yung mga leaders. Siyempre, una sa leaders. Sila na ang mga ngasiwa sa church kasi. Okay? Tapos sabi niya, ito, no, kinekwento niya yung pinagaling siya ginamit ni Lord si Ananias para siya ay puntahan at ipag-pray dahil nabulag siya nung ma-encounter niya ang Lord eh. Ito, kasabi niya, come unto me, a student said unto me, Brother Saul, receive thy sight. Tanggapin mo ang iyong paningin. And the same hour, I look up upon him. 14. And he said, nandito, makikita niyo point na dinadrive kay Pablo. The God of our fathers had chosen thee. Ano po nakita ko dyan? Tinawag ka rin ng Diyos. Sino pinili ng Diyos dito? No, hindi ka lang tinawag, kundi pinili. Yun ang pinakamahalaga. Pinili ka.
That thou should know His will. Yan. Number 2 is, una, tinawag ka. Pangalawa, ano po sabi ron? Na malaman mo ang kalooban niya. Ngayon, ang tanong, alam niyo ba kalooban ng Diyos? Wala na nag-amen. Dapat alam natin ang kalooban. Pag nakilala mo ang Diyos, sabi ron, pangatlo, and see the just one, at makita mo yung matuwid na kaisa-isa. And that is the Lord. Okay? And should thus hear the voice of His mouth. Ibig sabihin, yung mga tinawag, alam ang kalooban ng Diyos, kilala ang Panginoon, naririnig nila ang Holy Spirit. Sino nakakarinig ng tinig ng Panginoon dito? Amen? You see, ang Lord, kung tinanggap mo personally, nanahan sa'yo, pinagarihan ka ng Panginoon, at maririnig mo ngayon siya nangungusap sa'yo. Nagtuturo, nagtutuwid, at sumasaway. Nagre-review ka, Lord. Kaya kung hindi mo naranasan yan, baka yung puso mo tumitigas dahil sa kasalanan, sa pamumuhay natin na hindi kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga nito, na makilala mo ang Diyos, magawa mo ang kalooban niya, at ma-encounter mo siya, makita mo siya, at marinig mo ang kanyang tinig. Pakitaas na nakakarinig ng tinig ng Lord. Amen? O yun ang papakinggan natin lagi sa buhay natin. Kasi minsan nagiging busy tayo eh. Kaya nga napaka-importante ng fellowship o intimacy. Yung ganitong fellowship, pagsama-sama sa atin, samantalahin natin ang pagkakataon na tayo'y makadalo ng gawain ng Diyos. Kahapon, nakakatuwa. Yes. Sulit na sulit. Na naupo tayo, nakinig tayo, nakiisa tayo. Dahil kung ikaw ay nanghihina, papalakas ka. Alam niyo, susi, kaya sa mga seminar, noon dati, madalas nga kaming umatin ng seminar, nakikinig ka, tapos nagpupuri, nagpapasalamat, dumadakila. Then yung mga seminar na yan, nagpapalakas sa atin, nagdadagdag ng karunungan at kaalaman. Tama? Kaya huwag kayo manghihinayang. Isasantabi natin yung magiging hadlang para hindi ka makadalo. Mag-isa fellowship, napakalaga. Tingnan mo, 1 week ka lang hindi umaten. Nanlulupay-pay ka na. Tama? Kaya pahalagan mo bawat gawain, kahit umuulan, pag kaya mo, gawin mo. Tama? Kaya nga po, kapatid, samantalahin, si Biblia nagsasabi rin eh, samantalahin natin ng lahat ng pagkakataon sapagkat ang panahon ay masama na. Diba? Lahat tayo rito, tinawag ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, tinawag ka ni Lord, kapatid. Sino alam, tinawag sila ni Lord? Oh, then that means, gusto mo malaman ngayon yung that thou should know His will. Kita nyo, sinabi, para malaman mo. Kay Pablo kasi naging salungat siya. Siya tagapag-usig ng church eh. Pag inalaw nyo yung buhay ni Pablo, naging taga-usig siya ng iglesia. That's right. Amen. Acts chapter 8, chapter 9. Na inusig niya ang mga church, inuhuli niya ang mga Kristiyano. Amen. Tapos pinahihirapan niya. Amen? Kaya, alam niyo po, hallelujah, mapalad ka. Yes. Kasi sabi sa katabi mo, mapalad ka, kapatid. Bakit? Tanong niyo, bakit? Kasi nakikilala mo ang tunay na Diyos. Yes. Amen ma? Minsan, mga kapatid, lalo na mga kabataan,
Pag walang boyfriend, gusto magka-boyfriend. Pag walang girlfriend, gusto magka-girlfriend. Hindi kayo narito. Hindi totoo yan. Kasi at your age, talagang, ano kayo, talagang medyo agresibo. Kaya nga yung mga, tingnan nyo, ano ba mga usong yun? Nakalabasan siya, paseksiyan, makakita yung kagandahan nila, paiksiyan na short. Tama ba mga kabataan? Pero hindi dapat kayo ganyan. Kasi sabi ganun, no? Maging model kayo. Lumakad kayo sa kalooban at katwiran ng Diyos. Yung kabanalan. Amen ba? Pero bahala na si Brother Leo sa inyo. Alam niyo yan eh. Alam niyo kasi yung mga tinatawag ng Diyos, dumadaan din sa ganyan nung una eh. Eh pag na-born again, nababago ang puso nila. Kaya huwag niyo isipin yun. Tignan niyo si Ate Mayan niyo. Although gusto niya rin makapag-asawa, pero tinawag siya ni Lord, binibigyan niya muna ng chance. Ang calling niya. Pag-pray natin sa Bicol, okay? Kasi nandun sila sa Bicol, si Pastor Abel, Sister Mayan, at saka Sister Rosaline. Naingatan sila ng Lord. Maski yung ating church doon, maingatan. Amen ba? So let's pray first. Dakilang Diyos, amang banal. Kami nagpupuri, nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig na laging sariwa sa bawat araw. At ito hindi nagmamaliw, Ama. Lord, patuloy kami nagpapakumaba. Humingi ng tawad sa aming mga pagkukulang, sa aming mga nagiging pagkakamali, sa mga naisip, nasalita, nasagawa man, patawarin mo po kami. Sapagkat ikaw ay banal, O Diyos, ikaw ay matuwid, Ama. Hugasan mo kami ng iyong banal dugo at mag-ari ka sa aming buhay sa oras na ito. Kaya mo, Lord, sa pagpapahayag ng salita mo, ay mabuksan ang mga puso at isipan ng bawat isa. Patuloy kang mag-ari, patuloy kang gumawa, patuloy kang tumugon ng mga pangailangan at panalangin ng bawat isa sapagkat hindi ka nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Iunat mo ang iyong kamay at kapangyarihan sa lugar na ito. At pagpalain mo ang buong church, Panginoon, na umuuna ng iyong kaharian, ng iyong katwiran. Pagpalain mo ang bawat isa doon at mapatunayan nila sa salita mo ay hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon, purihin ka. Dakilain ka, tambahin ka ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, everybody say, Amen. Palakpakan natin na si Lord, the best na palakpak. Grabe. Noong Friday ng umaga, nagising po ako, pinaalala ng Lord yung verse na ito. Acts 20:32, bro. And now, brethren, ngayon kapatid, kasi aalis na nga si Pablo, no? 3 years siyang nangaral, nagpaalala, nag-warning sa mga kapatiran. Ako, hindi lang, kami po ni Elder August, hindi lang 3 years. And now, brethren, I commend you to God, to the word of His grace. Napaka-importante niya yung salita ng Diyos. Sa kanyang salita ng biyaya. Tinitiwala niya sila sa Diyos. Which is able to build you up. Yan ang kailangan natin. Mabuild ang ating faith.
mabuild ang ating relasyon sa Diyos. Tama? Sino gusto mabuild ang faith nila? O sino mga nagbubuhat dito, yung physically, nagpapalakas ng katawan? Araw-araw yan. Pupunta sa gym, nagbibigay ng time para ma-build up ang mga muscle. Tama? So, ganyan po. Gusto ng Lord, yung biyaya niya sa atin, yung salita niya, ay ma-build up ka. Bakit? Yun ang susi. Pag ikaw ay na-build up, magagamit ka ng Diyos. Kaya kahapon, kung nandito kayo, nagpupuno tayo kahapon. Nabibuild up ang faith, na-stir up, na-restore. Kung nangihina ng lalamig, kung naupo ka rito kahapon, kapatid, grabe. Yung pahayag na pangungusap ng Lord, maririnig mo. Tama ba? Kaya nga sabi, to build up and to give you an inheritance. Para mabigyan ka ng mana. Tagapagmana. Sino tagapagmana? Si Pastor Pin, tagapagmana to. Ng mga lupain. Pinagpala ni Lord. Tama ba? Lahat tayo, gusto ng Lord pagpalain. Kaya nga ang dating topic ay, ano ba? Season of power and prosperity. Pag namuhay ka sa spiritual, kapatid, power and prosperity ang nadaloy sa'yo. Sino gusto pagpalain? Talagang blessing. Lahat tayong pinagpala. Intindihin niyo yan. Kaya lang, sabi nga, kagaya nga ng sinabi kanina natin, yung binasa sa Acts 20, ay Acts 22:14. Balikan na lang natin mamaya, no? Okay. Sana. Yan. And should this hear the voice of his mouth. Sabi riyan, para malaman mo ang kanyang kalooban. Hindi kalooban ng Diyos na tayo'y maging mahirap. Sa habang panahon, buhay natin naghihirap. Pinanganak ka mahirap, mamatay kang? Ganun ba yun? Hindi. Meron kang makapangyarihang Diyos. Kaya nga sabi niya, bibigyan ka raw niya ng mana. Wow. Mahirap ba ang Panginoon? Dapat alam mo yan. Nadinig niyo pa totoo ni Pastor Benji kanina, nagulat siya, may mga tumawag, may mga nagkaloob. Wow, grabe. Actually, na-review pa nga ako ni Pastor Benji dahil tumutulong siya doon sa, nung nakaraan yung may bagyo, may kapatid silang tinutulungan. Sinabi ko, medyo ingat kayo dyan dahil may bagyo. Amen? Na-review pa nga ako niyan na pinaalala niya yung sinabi ko noon na sinabi ng Lord, maging mahabagin tayo, maging maawain, maging matulungin. That's right. Nakalimutan ko, na-remind sa akin. Kaya tayo po, pagka ganyan ang buhay natin, pagpapalain tayo ng Lord. That's right. Diba? Tama? Kaya nung birthday ko, sabi ko yung magbibigay sa akin ng cash, pag binigay niyo sa akin cash, ibibigay natin yan, ipipledge ko yan sa mga gawain. Nakapagbigay po tayo sa Bulacan, sa Baler, at sa Bicol. Sino may ganyang puso na gusto? Alam nyo, ang tagal, pagka kasi puro kainan ang nasa isip natin, pag birthday natin, pakakanin natin, walang masama dyan pag may extra money ka Pero isipin mo, yung gawain ng Diyos ang pahalagan mo.
Kami naman, hindi naman kami nagaganda. Pakainin mo kami pag birthday mo eh. But praise God kung pakakanin mo kami. Pero pagka iniisip mo, yung gawain ng Diyos, mahalaga, doon ka magtanim. Nakuha nyo? Walang masama sa paghahanda kung may extra money ka. Pero huwag mong kakalimutan, yung blessing nanggaling kay Lord yan. Kaya nga, ang word kanina, yung babaeng balo, yung tira niya raw, tira. Baka mamaya isipin nyo, tira-tira ibibigay nyo kay Lord. Wag, priority si Lord. Kasi ang tapat sa maliit na bagay, tapat sa malaking bagay, sabi ni Lord. Kung sa maliit lang, hindi tayo mapagkatiwalaan, paano pa tayo bibigyan ng malaki? Makukurap ka lang. Tama? Kung ikaw ay negosyante, kapatid, no? Hallelujah. Dapat gawin mong kapartner si Lord sa negosyo. No? Kaya nga, napaka-importante, alam mo yung kalooban ng Diyos. Ang marami sa atin, huwag tayong magagalit. Maski ako, minsan, kakaroon din ng ganyan pag maling desisyon. Hindi lagi natin binibigyan ng priority ang kaharian ng Diyos. Diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added on to you. That is power. Pag inuna mo yung kaharian ng Diyos, yung kanyang katwiran, lahat ng bagay, idadagdag sa inyo. Sino lagi problema? Pinansyal. Kaya may problema sa giving. Ako na nagsasabi sa inyo. Tingnan niyo yung mga generous giver, hindi sila namumblema sa pinansyal. Lagi sumasagana. Kasi tapat ang Diyos sa pangako niya, sa salita niya. Alam niyo na, susi, dito, challenge natin. Sabi nga kanina ni Pastor Benji, challenge ko kayo. Samantalahin niyo ang pagkakataon, no? Kayo'y gamitin ng Diyos. Para pagharap niyo sa langit, well done, thou good and faithful servant. Amen? Ganyan dapat. Expansion of the kingdom of God. Sinabi na sa atin dito yung mga gagawin ng Lord. Okay? Expansion, elevation, promotion. Oh, nangyayari ba yan? Yes. Sa mga nananampalataya, naniniwala, yung mga sinasabi ng Lord sa atin, gagawin niya. Andiyan ka ba, kapatid? Niwala ba kayo ron? Walang aksidente kay Lord. Lahat yan nasa plano niya. At ikaw ay nasa plano niya ng Diyos. Amen? Kaya nga, minsan yung mga post ko, 7 years ago, pinirimind ng Facebook. Kaya isang post ko, think big. You have a big, big God. God has a big, big plan for you. Oh. Tama ba yun? Mag-isip ka na malaki. Huwag ka nang makontento ng ganyan. God is a God of expansion. God is a God of multiplication. Iba kasi pagka malaki na ibibigay, nag-iisip, palaki Paano ka pagpapala? Kasi si Pastor Benji, pinagpala ng milyones yan. Sabi ni Pastor Pin at dinideklara natin, may mga gagawing milyonaryo ang Diyos dito. Sino nagdidesire? Walang masama yumaman, pero dapat maging blessing ka. Amen? Prosperity. Okay? Tandaan niyo to. Ang nagkakasig na kukunti anihin. Principle ng Bible. Kasi God is a God of principle. Lahat na nakasulat dyan,
Panuntunan ng Diyos yan. Kung yan ang pinaniniwalaan mo, yan ang ginagawa mo, yan ang pinamumuhay mo, mangyayari yung hinihiling mo kay Lord. Isa ayaw natin gawin eh. Huwag kayo sa akin magagalit kung kuripot tayo. At gusto natin makapag-ipon, wala masama dyan. Pero gawin mong kapartner si Lord, tinitiyak ko sa iyo, higit-higit na pagpapala ang darating sa buhay mo. Hindi mo kayang isipin. Tagal na natin tinuturo sa church to eh. Doon pa lang, nasa looban tayo, linabas tayo ng Panginoon. Tapos dinala pa tayo rito. Sabi nga ni Pastor Benji, ang laki ng upa natin dito, ang laki ng gastos natin. Buti na lang may mga ginagamit si Lord. Sapagat meron siyang mga pinagpalang na mga anak niya na lumalakad sa kalooban niya. Amen! Palampakan natin si Lord. Kaya nga si Pablo, sabi niya, sinabi rin ni Anianas na para malaman mo kalooban niya. Amen? Amen? Kayo ba, alam ba ninyo kalooban ni Lord? Ganyan ba, gusto ba ng Lord sa inyo? Ganyan, manatili ka mahirap. Nagsasuffer ka, palagi ka problemado, pagka bill na. Kaya iba sa atin, sumasabi, nagkakabilbil. Dahil puro bill lang nasa isip eh. Tapos hindi alam kung saan kukuha ng pambayad, mangungutang. Taas ang kamay ng may mga utang. Hindi kalooban ng Diyos yan. Kalooban ng Diyos, hallelujah. Kasi pag binasa natin ang kalooban ng Diyos, malawak yan eh. Hindi lamang po sa pinansyal, kundi sa physical, gusto ng Diyos, maging malusog ka. I wish above all things, 3 John 2, I wish above all things that you might prosper and be in good health as thy soul prospereth. Kung paano lumalago yung kaluluwa mo. Paano ba lumalago ang kaluluwa mo? Yan o. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, sumagana ka. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kahirapan. Ang Diyos ay Diyos ng pagpapala. Pinagpala kang anak ng Diyos. Lahi ka ni Abraham. Sino alam yan? Gamitin mo lang minsan yung mind mo. Binigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Kaya nga ang unang labanan sa utak eh. Gusto ng Diablo, ilagay sa iyo mga negatibo para hindi ka makakilos, di ba? Pero si Lord, binigyan ka ng kapangyarihan para magtagumpay sa buhay na ito. Eh yung pang lagi ka may utang, tagumpay ba yun? Baon ka sa utang. Di ba? Eh tinubos na tayo dyan. Tinuruan na tayo kung paano tayo pagpapalain. Amen! O, tanongin ko, sino gusto na magpapala? Lakas mo! Amen! Akin yan, Lord! Nag-agree tayo. Diba? Pinaniniwalaan natin yung sinasabi ng Lord sa salita niya. Amen. Pero primarily, ang unang kalooban ng Diyos, yung ikaw ay maligtas. Amen. Siya ang tinapay ng buhay. Amen? Tingnan natin ang Luke 6:38. Tingnan niyo po. Ay, hindi Luke. Sorry, John 6:38. For I came down from heaven not to do my own will, but the will of Him that sent me. 39. Bro. And this is the Father's will, which He had sent me, that all which He has given me, I should lose nothing,
but should raise it up again at the last day. 37 ba? Ano ba yung nauna? All that the Father hath given me shall come to me, and him that cometh to me I will no wise cast out. Ang will ng Diyos, magkaroon ka ng everlasting life. Di ba? Sabi ron. Tuloy mo, bro. And this is the will of him that sent me, that everyone which sees the Son and believe it on him may have everlasting life, and I will raise it up as the last days. Kaya nga kung tayo nanalig, ang una mong maranasan ay ang kapatawaran at kalinisan ng Diyos dahil binabago ang nature, nilalagay niya yung nature niya sa atin at yung kapagyarihan niya sa buhay mo para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa verse 45, bro, tingnan mo nga. It is written in the prophets, and they shall be all taught of God. Sila ituturuan ng salita ng Diyos. Kaya ang katwiran, ang kalagayan po ng mga lingkod ng Diyos ay turuan kayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Every man therefore that hath heard, nakarinig, and hath learned of the Father cometh to me. Lumalapit sila sa akin. You see, pagkakilala mo ang Panginoon, malalaman mo kalooban niya. Tama? Magagawa mo kalooban ng Diyos dahil sumasayo siya, nagtuturo siya, nagpapayag siya. Maaaring ikaw ay nadadapa. Mas lalo na kapag baguhan ka. Di ba yung mga bata, pag lumalakad yan, nadadapa eh. Una, tinutulungan muna ng magulang, pero pag medyo may edad na, tumatayo na kusa. Tama? Tama? Ganon din spiritually. Dapat lumalago na tayo. Nabibuild up na tayo. Kaya nga binigay niya yung 5 ministry, 5-fold ministry. Ephesians 4:11, tingnan niyo po. Tingnan niyo po, yung mga naka-attend kahapon, ha? And He gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and teachers. Iba't ibang ministry yan. Okay? Amen? Yung mga apostles, karamihan yan, fathering. Parang kalagayan ko na ganyan na nagbubunga. No? At yung iba ay propeta. Nagpapahayag mula galing sa Diyos. At tapos yung evangelist, kagaya nila Pastor Pete, mga evangelist yan. No? Maraming great man of God, ginamit ng Panginoon. Mga evangelist karamihan. Some pastors, yan, may mga puso sa mga tupa yan. Amen? Kaya kung hihingi kayo counsel sa mga pastor dahil mahabagin yan. Diyan ba kayo? And teachers. Ayan, marami tayong teachers dito. Teacher Kat. Teacher Kalin, iniwanan na tayo. Naghanap na ng greener pasture. Amen? Nanonood ba si Teacher Carlin? Bakit? Bakit daw po binigay itong mga ministry na ito sa atin, okay? For the perfecting of the saints, para maging ganap ka raw. Although wala naman daw perfect, pero ginawa tayong ganap sa harapan ng Diyos. Para alam mo yung kalooban ng Diyos, alam mo yung katayuan mo sa Diyos. Kaya kailangan niya ministry na yan. For the word of the ministry. O, gumagawa ka ba doon sa
ministeryo ng Panginoon sa paglilingkod. Kailangan may bahagi ka. O yung daliri mo, tingnan mo na lang. May function ba yan? Yung ano mo, yung kuko mo, meron mang function yan. Lahat yan kailangan sa katawan. At ikaw ay kailangan din sa iglesia ng ating church. Tama? Nagpapangsyo ka ba ron? Saan ka gumagawa? Okay, natin magagalit yung iba, very busy sa trabaho, sa iba't ibang bagay. Pero kulang ng pagtatalaga ng sarili sa iglesia. Napakalaga ng church. Pag nawala ang church, mawawala kayo. Spiritually. Kung yung iba hindi nagpapahalaga ng mga gawain ng Panginoon, I'm sorry, hindi nila naintindihan ang tawag ng Diyos. Linagay ka sa katawan, may bahagi ka sa katawan, may gagampanan ka sa katawan. Gumagawa ba tayo? Kaya nakakatuwa sa mga kapatid na marinig na nilagay sila ng Panginoon sa church. At may mga nag-mentor sa kanila. Hello, sino nagwawantuan dito? O, tapos na ba kayo ng one-to-one? Then, pakinggan niyo yung mga mentor. Hindi madali magturo. Pero iba magagaling magturo. Pero nagsasakripisyo sila. Amen? Nakita niyo po yung sa Bicol, wala pa tayong mga kapatiran doon nung una, tinayo natin church. Pero na si Brother Gilbert po kasi pamangkin ni Mr. Lou yan eh. Dati na po Christian yan, kaya lang palamig-lamig talagang. Sabi niya, mga nakasabayan ko, pastor na eh. Kaya gusto niya rin, parang gusto magpastor eh. Pag-pray natin siya. Yung sinabi ni Pastor Benji, yung nakasalamin kanina, barkada nila Pastor Pinion eh. Natira din sa lugar natin yun. Tagal na. Pero nung nagtayo tayo ng church sa Bicol, active siya ron. Praise God. Kasi gusto niya namang magpagamit sa Lord. Ikaw ba, kapatid, tatanungin kita, gusto mo bang magpagamit sa Lord for the work of the ministry na tinawag ka ng Diyos, ilinagay ka ng Diyos dito, tinuruan ka, pinapahayagan ka, at inaayos ka ng Lord? Are you willing? Amen? At sabi niya, for the edifying of the body of Christ, para mapatibay ang iglesia ng Panginoon. Kapatid, nagiging pagpapala ka ba sa church? Napapatibay, nagiging asset ka ba? Hindi liabilities, hindi laging problematic sa iyo ang mga leaders. Na marinig sa iyo, puro problema. Nandiyan ka ba? Kaya sa akin magagalit ha. Kasi kailangan mapatibay ang church. So, mas lalo na on these last days. Nakinig ka ba? Sabi ron, sa ating binasa kanina, para malaman kay Pablo, sinabi kay Pablo, para malaman mo ang kalooban ng Diyos. At yan, tingnan niyo po, sinulat ni Pablo yan ngayon. Siya author niyan eh. Ephesians. Amen? Alam niyo po, isang verse na nakita ko kanina, napaalala noon. Yung John 6:26, okay? Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw the miracles. Yung tanda, nakita nila. But because you did eat of the loaves and were filled. Kumain kayo ng tinapay at nabusog kayo. Ano daw po yung tinapay? Siya yung tinapay ng buhay, tama? Kaya kailangan natin siyang, pag nagbabasa tayo, kumakain tayo spiritually. Ito, yung verse na to. Verse 27, naalala ko to eh. Labor not for the meat which perishes.
Huwag kayong magpagal, okay? Ito tong ginagawa ng marami. Pinagpapagalan natin minsan yung mga bagay na material. Walang masama dyan. Okay? Kung pinagpapala tayo. Pero sabi niya, huwag kayong magpagal sa mga bagay na masisira, na pagkaing masisira. Ano yung pinagkakaabala natin na hindi kalooban ng Diyos? Walang mangyayari, di ba? Hindi, lagi nakatuto kayo sa drama. Yung iba sa ML, lumilipas. Pero walang halaga sa harapan ng Diyos. Hindi ba kayo? Which endureth, but for the meat which endureth unto everlasting life. Yung pagkain na magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Alam niyo po, guilty ang marami talaga dito. Pinagpapagalan natin yung mga bagay. Mas lalo pagka may bayad, masyado natin tinututukan. Walang masama dyan, okay? Material blessing. Pero hindi daw yan ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pinakamahalaga, yung salita ng Diyos. Sabi niya rin, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father hath shield. Yun. Nandun ang kalooban ng Ama sa salita. Nakuha nyo? Yung mga bagay na pang-spiritual. Kasi, sa totoo lang, para tayo magbunga, kailangan mamamatay tayo. Tingnan niyo po, John 12:24. Verily, verily, I say unto you, totohanan sinasabi ko siya, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth much fruit. O, tingnan nyo, si Lord nagsasabi. Maliban ang butil ng trigo o ng mais, mahulog at mamamatay. Alam niyo po, yung bunga kasi, pag nahulog yan, mamamatay yan. Tapos tutubo ang panibagong bunga o yung puno. Halaman muna, halaman, tapos magiging puno. Tama? But if it die, it bringeth forth much fruit. Principle yan eh. Verse 25 bro, tingnan mo. He that loveth his life shall lose it. Siya mag-iibig ng buhay niya, mawawala yan. Ngunit, he that loveth his life in this world, he that hateth his life in this world shall keep it unto eternal life. Lahat tayo tinawag ng Diyos, okay? May eternal life ka na. Ngayon, si Lord, gusto niya mamuhay tayo ng ayon sa kalooban niya. Nakuha niyo? Hindi para sa sarili natin. Kasi pag tayo madalas masunod, hindi natin magagawa kalooban ng Diyos. Binigyan ka ng eternal life, para saan? Para pagarihan ka ng Diyos. Nakuha niyo? Mas lalo sa panahon ngayon, ang hirap ng buhay. Pag wala ka sa Lord, iba nag-struggle talaga. Iba hindi na nga, iba, isang beses na lang kumakain. Lalo na sa Africa, grabe yung tagutom, taghirap. Pero mapalad ka. Amen? Mapalad ka at pinagpapala ka ng Lord.
Hindi ka pinababayaan, hindi ka naiiwan. Kaya sabi niya, sino man lumalapit sa akin, hindi ko tataboy sa kanumang paraan. Kasi kapatid, kahit anong mensahe marinig natin, maaaring ma-challenge ka, ma-bless ka, pero kailangan gawin mo. Nakuha niyo? Kaya rin, sa giving, nagsa-challenge tayo. Kung sarado isip mo, wala tayong magagawa. Pero kung bukas ka, lalakad ka sa kalooban ng Diyos, makikita mo, bless ka pala. Naging tagapagmana ka pala. Hindi ikaw ang gumawa, kundi si Lord ang gumawa. Ginawa ka tagapagmana. Tinitingnan ng Lord yung pananampalataya mo, kung lalakaran mo. Andiyan ka ba? Pag binasa niyo yung Romans chapter, 2 Corinthians chapter 5. Dito sa buhay ito, sabi niya, in this body, we struggle, di ba? Tama? No? Pero yung ginawa mo sa Lord, kapatid, kaya binasa ni Pastor Benji, Galatians 6:9, hindi nawawala ng kabuluhan yan. Gaganti pala ang kanang Diyos yan. Sino naranasan yun? Can you say amen? You see, hindi na lang dapat tagapakinig ka lang. Kasi sabi sa James, pag tagapakinig ka, dadayain mo lang sarili mo. Hindi mo gagawin, di ba? Sino nakatanda nun? Amen? Nagpapasalamat ako sa Lord. Dahil yung mga verse na yan, pinapaalala sa atin. Naalala ko pa yung mga verse. Kita nyo? Kasi hindi madali na mangaral pagka hindi ka looban ng Diyos. At yung iba naman, magaling mangaral. Yes, believe tayo. Pero sabi nga ni Brother Joseph, sa mga leaders muna, tinetest yan. Kaya minsan ayoko nang tumayo dahil nagpe-fail din ako minsan eh. Naintindihan nyo? Pero once na linakaran natin, hallelujah, ang sinasabi ng Lord, ang pagpapala niya ay mararanasan. Yes, God. Yes, right. Hello mga pinagpala! Yes. Andiyan ba kayo? Yes. Kahit ano gawin ng diablo, sabi nga ng kanta natin kanina, ang ganda eh. Hindi tayo pipigilan nan. Huwag kang mapigil. Sabi mo nga sa tabi mo, kapatid, huwag kang magpapigil. Lakad lang. Hello! Tama? Tama? Alam niyo yung anak ko si Jeremy, si Jimmy, yung senior nga ni Sister Pau, gusto niya mag-preach ngayon eh. Next week yata, baka manganak na siya. Pinigilan lang namin. Sabi ko, baka mukhang awkward ah. Manganganak ka, baka sabihin ng iba, ano ba yan, bakit buntis pa? But praise God, mabuti ang Diyos. Alam niyo, 10 years siyang hindi nagkaanak eh. Napuntis siya nung una, nalaglag. Hindi naging maingat. Pero ngayon, grabe. Perfect time ni Lord. Salamat, pag-pray nyo lang po lagi ang anak kong yan. Lahat tayo ay tinawag at inanoint ng Lord. Okay? Hello? May isang pinost ako dyan sa ano eh. Yung head knowledge, nababanggit kasi yung head knowledge eh. Alam mo lang, head knowledge eh, alam mo eh. Pero iba yung meron kang anointing. Yung pinahirang ka ng Diyos, halimbawa worship leader ka, pagka ikaw ay anointed na worship leader, yung kongregasyon, sumasamba talaga yan. Gustong-gusto sumama dyan, gustong-gusto magpuri.
Daman-dama yung presence ng Lord. Kayo ba, naranasan niyo ba yung presence ng Lord dito sa mga tumatayo? Amen. Nagsasacrifice yan. O kagaya ni Sister Weng, sabi niya, papasting na naman kami bukas. Siya daw, baka 4 days siya mag-fasting. Wow! Grabe! Imagine may nagsasacrifice ng ganyan na willing. Sabi ko, hindi ka naman pumapayat eh. Nagpapasting ka, hindi pa. Praise God! Kung sila ay nagpapasting, gaya ni Pastor Felix, siya talagang linagay ng Lord sa puso niya yan. Ipagpasalamat natin at pakiisa kayo kung pwede. Palakpakan natin si Lord. Di ba dapat nakikisa ka? Kaya malusog ka, wala kang dinaramdam. Magpas ka naman. Sabi nga ni Pastor Felix kahapon, iba, tagal na ko siya, 5 taon, 10 taon. Di man lang nakapag-fasting, pambira. Kristiyano ba yun? Walang sacrifice. Alam nyo, sa una medyo mahirap pagka first time pero pag nasanayan nyo, hanapin ang katawan ninyo. Ang mag-fasting kami, grabe. Di namin pinagmamalaki. Ako, pinag-fast ng Lord 21 days. Payat ako na kanin eh. Una, nagpa-fasting kami, 1 day, hirap ako, 1 day, pero nakaya. Tapos 1 day, 1 night, yun, nakaya na. Sumunod, 2 days na. Sumunod, 3 days, 5 days, ganyan. Nagpa-fasting kami, madalas sila Pastor Felix. Amen? Naalala ko yan eh, that is 2003. November din, 2003. Nang ako'y mag-fast, full-time, pinag-fasting ako 21 days ni Lord. Alam niyo, ang buti ni Lord, nung matapos ako, yung pamangkin ni Sister Lou, nagbigay sa amin ng ano ba yun? Yung ng blender. Para yung mga, siyempre hindi ka naman pwede biglang kakain ng marami. Mga prutas lang na shake. Kaya kayong magpapasting na matagal, pinagpapasting, huwag kayo kagad mag-break sa kanin, ha? Baka dahil sa gutom nyo, marami kayong kanin, may impacho kayo. Amen po ba? At palagi noon tuwing Friday, nagpapasting ako isang araw. Kapatid, kung tinawag ka ni Lord, gawin mo yan. You are a contributor to the kingdom of God, advancement of the kingdom of God. Huwag ka manghihinayang. Si Pastor Rabel, gina nyo, almost 769. Nagpapasting pa. Eh kayo, ilang taong kayo? Iba sa atin, 30, 20. Wow, ayaw nyo mag-fasting. Alam nyo, ang benefit ng fasting, yung mga dead cell. Okay? Di ba, puno tayo ng cellula? Yung mga dead cell, napapalitan ng bago yan. Lumalabas yan. Pag tayo nagpa-fasting. Kaya may benefits sa fasting. Hindi sinabi ng Lord yan kung makakasama sa'yo. Hello! Kaya kung gusto mo, yung kapangyarihan ng Diyos, lalo mag-fasting ka! Sacrifice mo ang sarili mo. And you will see the glory of God. Alam niyo, nung nag-fasting ako noon, nung nag-break na ako, tapos nag-pray ako, nakita ko sa Spirit, para akong lalagyan na may linagay ang Panginoon. Kaya yung pakiramdam ko noon na mga sumunod na yun, ang init, talagang ramdam ko yung katawan ko. Parang nag-aapoy. Hello? Para akong may pinasak na gano'n sa akin ng Lord. Parang nakita ko yung angel mo, parang may pinasak.
Kaya ngayon, hallelujah! Ito pa si Pastor, nakakatayo by the grace of God. Amen! Kaya ang word pa ng Lord through Pastor Abel, hindi ako matatapos agad hindi na pupulpil yung mga sinabi sa akin ng Panginoon. Kaya, di ba pinahayag sa atin ng Lord, it is my spirit that will guarantee success. Kanya galing yun. It is my spirit that will work to the fullest. In every battle, the Holy Spirit is the deciding factor in every battle. At saka yung sinabi niya sa atin, sa huling araw na ito, great harvest of soul! Amen. Kaya may mga dinadalang mga kaluluwa rito si Lord. Amen? Great financial blessing! Amen. Sino gusto ng financial? Amen. Makibukas ka sa pagkakaloob. Susi yan. At great outpouring of the Holy Spirit with signs, wonders, and miracles. Kaya dito, nangyayari yung mga himala ng Lord. Mga may sakit, gumagaling. Dami na pinag-pray natin dito, pinagaling ng Lord. Tama ba? Kasi buhay ang Diyos at totoo siya sa kanyang salita. Kaya nga, gaya nito, pinaalala sa atin, last na po verse. Yung Acts 20:32. Now I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up. Kapatid kayo, alam niyo, tinawag kayo ng Lord. Huwag niyong pababayaan na hindi kayo nagkakaroon ng devotion kay Lord. Kailangan natin ng devotion to build you up and to give you an inheritance among them which are sanctified. Meron kang mamanahin. Amen ba? Sanctified, binabanal ka ng Diyos. Sa huling araw na ito, ang church linilinis ng Diyos. Kasi ihaharap niya na walang kapintasan. Kaya kung ayaw mo mamuhay, kapatid, mahirapan ka. But, kung alam mo, sinabi rito, ihaharap ka na sa Diyos na walang kapintasan. Alalahanin mo salita niya, yan na naglilinis. The Word of God. Kung may kasalanan, meron kang puwing, meron kang nagawa, nandiyan din kung anong dapat mong gawin. Halika, sabi ng Lord. Isaiah 1:18, gaano man karami ang inyong kasalanan. Sa mga bago po, ito po yan. Oh. Sabi niya, come now, let us reason together. Tagalogin mo na. Halika, magliwanagan tayo. Mga twiranan tayo, sabi ng Lord. Halika kayo at pag-usapan natin ito. Kahit gaano man karami ang inyong mga kasalanan, mga kapatid, kung gaano man karami kasalanan na nagawa mo, lilinisin ko yan para maging malinis kayo. Next, yun na ba yun? Bakit parang putol ah? Balik mo sa English. Pinutol eh. Kaya minsan yung translation, alam niyo po, ingat din kayo dyan dahil minsan nawawala ang salita ng Diyos. No? Ayan, though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Kung ang kasalanan mo ay gaya ng mapulang, ano ba yung scarlet? Mapulang-mapula, ganun na lalagay natin. They shall be white as snow. Yan ay magiging maputi na gaya ng niebe. Though they shall be red like crimson, kulay yun, mapulang-mapula yan. They shall be as wool. Hallelujah. Maputing-maputi. Amen.
Si Lord, nung mamatay sa krus, binayaran niya lahat ng kasalanan natin para tayo maging malinis, maging marapat. Kung inakala mo, kapatid, yung nagawa mo kasalanan, walang kapatawaran, nagkakamali ka. Binayaran ka na ng Diyos sa lahat ng yan. Bayad ka na. Kailangan mo lang lumapit sa Kanya. Kailangan mo lang ialay mo sarili mo sa Kanya. Naintindihan ba ninyo? You see, natural sa atin, minsan nagkakamali, nadadapa, nagkukulang, pero God is willing to forgive. Dahil kay Jesus, ang ating Panginoon, ay namatay para sa atin. Kaya I challenge you, mga kapatid, shall we humble ourselves now? Let us bow and close our eyes. Kapatid, ikaw kinakausap ka ng Diyos. Alam mo yung kalagayan mo. Kaya nga napakaganda ng ating awitin kanina. Dahil sukdulan ng biyaya ng Diyos. Minahal ka ng totoo ng ating Panginoon. Maaaring akala mo, hindi ka na mahal ng Diyos dahil nagkulang ka, nagkamali ka, nagkasala ka. Nadapa ka. Hindi kapatid, bumangon ka lang. And you will see His love never changes.